Mga kababayan, pag-usapan po natin itong kumakalat na balita na nanggaling po kanina sa programa na 2x2 sa DZRH, kung saan ibinulgar po at isinapubliko ni Jerry Baha at ni Katonyeng na mayroon pong inisponsor si Hontiveros na 3.035 billion pesos na halaga po o amount na tinatawag po, mga kababayan, na Congressional Amendment or Senate Amendment, equivalent po ito sa insertion sapagkat hindi naman po ito dumaan doon sa National Expenditures Program. Medyo ang tono po ni Anthony Taberna, mga kababayan, ay nagugulat at naguguluhan. Paano nagkaroon ng ganitong datos na nagtuturo na si Risa Hontiveros po ay mayroon palang inisponsor na 3.035 billion pesos na mga adjustments at mga pagbabago doon sa nilalaman ng buong budget, no, na hindi dumaan sa tinatawag na National Expenditures Program. Meaning, ito ay mga maniobra. Pag sinabi pong insertions, maniobra po ito. Hindi po dumaan sa deliberations at mayroon po itong motibo na kung bakit mo inilulusot doon sa Bicameral Committee Conference at hindi po ito nailahad, no, sa Senate plenary deliberation. The motivation is suspect. Yan pong ibig sabihin yan. Pangalawa, mayroon pa po siyang 750 million pesos na patungkol ito sa flood control projects. So, ang style ni Hontiveros, fake news daw ito, kagaya po ng pagtuturo at pagbubulgar na ginawa ni alias Rene laban sa kanya, yung dati niyang witness, laban sa kanyang pag-atake sa Kingdom of Jesus Christ, sa KOGC at kay Pastor Kibuloy, at sa mga ministro at leaders ng KOJC, ginamit niya po itong si alias Rene. Ngayon, when conscience caught up, no, inabutan po ng kanyang konsyensya, itong si alias Rene, mga kababayan, ay ibinulgar niya na ang mga script, ang pamimilit at mga maniobra at manipulasyon, pati po ang pagbibigay ng pera, safe house, at ng mga dokumento na ang naghahanda ay mga abogado at staff ni Hontiveros upang tumugma sa kung ano ang disenyo ng atake ni Hontiveros laban kay Pastor Kibuloy at sa mga ministro ng Kingdom of Jesus Christ. Ang naging tugon lang ni Risa Hontiveros, dalawa. Sinasabi niya na si alias Rene ay sinungaling at ito daw ay nabayaran ng grupo nila Pastor Kibuloy. Hindi niya sinagot ang itinuturong witness tampering na kanyang pinaggagawa sa Senado every time na mayroon pong mga mahahalaga at sensitibong mga committee hearings. At pangalawa niyang reaksyon, sinampahan niya kami ng kaso na cyber libel. Si Ka Eric, si Banatbay, si Jason Sa, at sino pa mga iba doon, si Crisette Chu, hindi ko nakilala yung iba, 6 yata kami, at isinampa niya ang reklamo na cyber libel dahil inatake namin daw siya, pati si Atty. Topacio, sinampahan niya rin ng reklamo sa Department of Justice. So, pinatulan po ni Hontiveros ang aming paninindigan at ang aming pagbubulgar na mayroon po siyang propensity o pagkahilig at pagkahumaling na gumamit ng tinatawag na modus operandi on witness tampering. So kung ang pagbabatayan po ay record ng pagkakasangkot ni Hontiveros sa mga anomalya ng mga maniobrahan sa kanyang ginagawa sa Senado, ay hindi po siya nahuhuli sapagkat 2 o 3 beses siyang inakusahan dito sa usapin na ginagamit at ini-exploit ni Hontiveros ang kanyang poder at kapangyarihan, lalo na po ang kanyang pamumuno sa ilang mga Senate committee na kung saan
ay nakakapagpostura siya as if siya ay crusader, as if siya ay tagapagtaguyod ng human rights at kung ano-ano pang mga pagpuporma-porma na ginagawa nila ng kanyang grupong mga hilaw na komunista. Okay? So, hindi po bago ito kay Hontiveros ang pagkakaroon ng tinatawag po na pagkakasangkot dito sa mga anomalya ng mga paggalaw at mga ginagawa niyang mga hakbang o mga nasasangkutan niya na mayroon pong kontrobersiya. So maliban po sa tanim witness modus operandi o witness tampering, inaakusahan din po ito si Hontiveros, no? Sa panahon po na siya ay nasa ilalim pa ng administrasyon ni former and the late na pumanaw na President Noynoy Aquino, nung siya po ay naging member ng board o nasa mataas na pamunuan ng board of directors ng PhilHealth, ay sila po ay ginawa ng audit, ng commission on audit, at dahilan doon, pinapabalik po sa kanila ang mahigit 1 billion pesos na kanilang illegal na dinesisyonan na kanilang i-allocate para daw sa kanilang mga benepisyo at mga bonus na ginagamit nila na dahilan upang galawin itong mahigit 1 billion pesos doon sa savings fund ng PhilHealth. At itinuturo po siya, itong si Risa Hontiveros, na ang mga perang ginamit doon mula sa kontribusyon para sa PhilHealth ay hindi lamang po ito hindi ginamit ng maayos, kundi ginamit pa ni Hontiveros para sa mga early campaigning, yung maagang pangangampanya, gamit po ang airtime sa telebisyon at nagbabayad ang Department of Health at ang gobyerno mula noon ng mga karagdagang buwis dahil po mayroong taripa o may standard na sinusunod hinggil sa babayaran. So itong si Hontiveros po, controversial ito sapagkat ang kanyang pamumuno noon sa PhilHealth, itinuturo na na-involve po ito sa power struggle sa PhilHealth. At the same time, naging pasimuno ito ng isang programa na nang i-review ng Commission on Audit ay maanomalya po ang kanyang involvement dito sa PhilHealth, no? At ngayon, ito na naman ang pagsambulat ng ulat balita mula kina Ka Tunying at Jerry Baha na naka-live on air ito kanina sa kanilang programa sa DZRH, mga kababayan. Hindi pa po sumagot online o kaya tumawag man lang si Senator Hontiveros. At kanina, mga alas 5, nakita natin ang statement na inilabas niya, this is fake news, wala daw katotohanan na may isiningit, may ipinalusot siya na mga pondo sa loob ng Bicameral Committee Conference at nabibitbit papunta po sa pagpapapirma kay Marcos, no? So kung ganitong statement niya ni Hontiveros na hindi daw siya sangkot sa mga insertions na ito, subalit hindi niya tinutuligsa. At ang katotohanan nito ay mayroon siyang record na talaga pong itinuturo siya na kasama sila Grace po sa pagkakaroon nitong opportunity na ang kanilang mga pet projects ay mapupunduhan po nila. Ayan, gamit ang kaban ng bayan. Ngayon, mga kababayan, maayong gabi ka Eric, shout out naman sa lahat na nakikinig sa live mo at sa pamilya ko, go, 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 mabuhay po. Halong lang palagi. Ganon din po kay Cesar Estores na ngayon po ay nasa area ng Melbourne, Australia. Ayan. Pangalawa, kung ito ay fake news, bakit hindi ka nagpaliwanag ng maayos? Very sweeping statement po ang ginawa niya, no? Wala daw siyang insertion, dumaan daw ito lahat ng mga budget at mga adjustments ay dumaan daw sa review ng bicameral conference at hindi po siya involved according to her
kung bakit nagkaroon siya ng 750 million pesos na flood control project. Wala daw siyang alam yung hinggil dito. So ano ito? Kaso ng sagasa na basta na lang naglagay si Saldico at sila Martin Romualdez sa mga senador na kalyado nila at ni Bongbong Marcos Jr. para magkaroon sila ng ganitong incentive. No, mga gold na mga standard ng kanilang diskartihan sa ganitong uri ng maniobrahan, si Hontiveros po ay talagang nai-involve sa ganitong racket. So kung hindi totoo ito, bakit hindi mo ito idinitalye na hindi yan sa akin? Kasi ang hawak nila Jerry Baha at nila Katonyeng ay dokumento mismo na nanggaling po sa DBM at sa DPWH. Ayan. Greg Boysan Badera from, taga saan ba yun si Greg? From Malinaw, Aklan. Oy, isa lang kaming lugar, Panay Island, no? Michi Cornelio Rimetre at si Jovan Famisaran. Ngayon, mga kababayan, mukhang seryoso po itong epektong ito kay Senator Hontiveros, kaya tipid na tipid muna ang kanyang pagpapahayag dahil hindi na po mapipigilan na talagang mahuhubaran si Hontiveros sa ganitong uri ng kalagayan ng pagbubunyag sa kanyang involvement dito sa mahigit 3 bilyong piso na mga halaga ng mga proyekto na siya po ang author para ito ay mailusot o siya ang sponsor. Ngayon, nagmamaang-maangan po si Senator Hontiveros na hindi niya alam ang mga ganitong uri ng development doon sa 2025 na budget cycle. At ito pang seste. Hindi niya ba ipaliwanag dahil may datos na hawak sila Katonyeng at si Jerry Baha na nagkakahalaga ng 750 million pesos po ang flood control project na nais po ni Hontiveros. Wag nang pag-usapan pa, no? Deny and money over. Yun po ang kanyang ginawa. Deny din money over ka at i-turn mo ang tide ng simpatya papunta sa iyo, no? Or papunta sa isang pagkakataon. Yan pong ginagawa ngayon ni Risa Hontiveros. Abangan natin na i-raise po ito sa kanya sakaling magkaroon ng plenaryo, baka mag-privilege speech po itong si Risa Hontiveros. At pangatlo na punto po natin, hindi lang po ito si Hontiveros ang nakinabang at talaga pong nakipagkutsabahan upang gamitin po ang itong mga updates na ito hinggil sa malawakang mga flood control projects na para hindi ka agad mahahalata ay ginagamit nila ng unti-unti at pinapalusot na nila. So ang congressional insertions na ito na itinuturo po na involved si Risa Hontiveros, ito po ay palatandaan na kapag ikaw ay may iskandalo, sisingaw at sisingaw po ito talaga. Kaya ito ngayon, ang inaharap ni Hontiveros ay panibagong expose sa kanya. Paano mo ito mitatanggi? Dokumento ito galing po sa inilabas na enrolled bill na pinapirmahan kay Bongbong Marcos Jr. Ayan. So, hindi lang si Hontiveros ang may ganitong kalagayan na naibubulgar ang kanilang ugnayan sa pandaraya at pang-iistafa sa budget 2025. Sapagkat kapag ito po ay hindi nila napagtatakpan, ay malamang sa malamang po maidideklara ito ng Supreme Court na naman bilang unconstitutional and void ab initio. Ayun. So, si Senator Hontiveros po, dahil sa malawakang iskandalo na kinasasangkutan niya, marapat po na sundin ang panawagan ng mamamayan na siya ay bumaba sa kanyang trono bilang nagmamalinis na senador
at gampanan niya po ang panawagan na tinatawag na ultimate sacrifice. At nang sa ganun po, ang kalooban ng mga mamamayan ay magiging panatag din. Kung makikita po nila na itong mga impormasyon na nakapatungkol kay Hontiveros ay magagawan din po ng karampatang aksyon upang siya ay mapanagot. Okay? Pangalawa po, ay pinag-uusapan din natin ngayon na mayroon pa palang mga proyekto ang iba pang kongresista na ngayon ay kanilang pinapapending sa District Engineering Office sapagkat baka mabulabog at hindi na nila mapagtatakpan, mga kababayan. Okay? At ang isa pong pupuntuhan din natin, bakit hindi ito sinampahan ng kaso si Hontiveros? Ang sagot sa atin ng mga grupong nakipaglahok noong September 21 ay niluluto na daw po ang kaso para muling balikan at ikripol or paralisahin po itong political influence ng grupo ni Hontiveros sa loob po ng grupo ni Marcos. Ayan. Sa lower house of representatives po na tinatawag, itong si Boy Ngiwi na isa po sa representative ng bagong mga komposisyon ng Senado at ng Kongreso, ay mayroon po itong natanggap na 150 million pesos mula po doon sa mga compromise deals ni Martin Romualdez. Kaya dapat maimbestigahan talaga ito sila Hontiveros at ng kanyang mga bata-bata sapagkat ito ay katas ng flood control. At kapag katas ng flood control ang iyong ibinibuild up para sa iyong sarili, malamang sa malamang po ay nagkakaroon ka ng involvement dito sa korupsyon na ito. It is now a very widespread na perception at pananaw on the part po ng Ka Eric Celis YouTube channel at ng ating Ka Eric Jeff Celis Facebook Live sapagkat nakikita natin nagbigay pa nga ng leeway na siya ay paliwanagin, no? Itong si Hontiveros, subalit tipid at iwas pusoy ang kanyang tono ng inilabas niya na statement. Ayan. So ako po naniniwala ko na tama po itong tawag sa kanya ngayon ng mga netizens na si Hontiveros ay talagang makapal ang apog. Ito po ay isang kalagayan na makikita natin ginagamit niya pa rin ang cover-up ng kanyang poder sa Senado upang hindi siya mapupuruhan nitong mga pagbubunyag at mga paglulunsad ng mga revelations laban kay Risa Hontiveros. At pangalawa, sa ating pag-uusapan na rin mga kababayan, total nag-usap na tayo dito tungkol dito sa guilt na papanagutan nila sa pagkakaroon ng ganitong sindikato sa mga budget. Si Hontiveros po ay tinuturo din na pasimuno para matanggalan ng budget ang PhilHealth. Lalo na ginawa nilang zero budget po ang PhilHealth. Pangatlo, ginagamit po ni Hontiveros ang kanyang taktika na kunwari siya ay crusader at siya ay binibiktima at tinaharas ng gobyerno upang ipakita niya na siya ay mayroong prinsipyo at dangal. Pero hindi niya napigilan ang sarili niya na malamang sa malamang po ay nakinabang din siya pati sa flood control projects na ito na alam natin bakit naging notorious yan. Sapagkat dyan po idinadaan mga kababayan ang paghuhugas ng maruming mga hakbang sa pagtitipon ng pangungulimbat na pondo the way things are unfolding now na si Hontiveros ay mayroon pong mga iba't ibang properties na rin na malalaki at ngayon saan niya kinukuha ito? Yun ang tanong ng mga miyembro ng kanilang hilaw na komunistang grupo. Hilaw na komunistang grupo, no? Pangatlong punto po natin mga kababayan. Kung umatake po ito si Hontiveros sa mga identified na mga personalities
with the Speaker Martin Romualdez, ay talagang umuusok po ang ilong nito ni Hontiveros kapag nabubunyag po ang kanyang involvement sa malalaking iskandalong ito na kinasasangkutan niya, mga kababayan. Natawang-tawa ako ngayon dahil grabe daw ang konsumisyon na pinagdadaanan ni Hontiveros ngayon sapagkat hindi niya ini-expect na ang pagkakaroon ng mga previous meetings niya dito sa mga naghahatid ng kanyang mga gamit ay nagpapakita na may pattern talaga na pagtakpan ni Hontiveros ang kanyang involvement sa iba't ibang mga alleged na pang-aabuso sa poder at paglulustay sa kaban ng bayan. Kaabang-abang po ito sapagkat determinado ang malalaking negosyo na ngayon ay naapektuhan na po sila dito sa napakalubhang bangayan ng mga institutions ng ating gobyerno and even ng gobyerno mismo at ng mga bureaucracy like ang banggaan ngayon sa pagitan ng Senado at ng House of Representatives. Ayan. At I think on Monday, magkakaalaman po ito mga kababayan kung kayang isustain ang ganitong uri ng paglalantad at pagbubunyag na kung saan nakakapag-inspire po tayo sa ating mga kababayan na makinig, mag-share at mag-promote. Oy, by the way, before po tayo magpapatuloy in our last and final portion ng pag-uusapan natin, may lindol na naman. Hindi. Umiikot-ikot lang po yung ating lalagyan ng ating holder ng ating cellphone. Sa gusto pong tumulong pala sa Bangon Sambayanan Movement, ang pagbubuo ng mga local activities at local chapters sa iba't ibang mga barangays po, no? Hindi lamang dito sa Metro Manila o kaya sa iba pang bahagi ng Luzon, kundi all over the country po, ang Bangon Sambayanan ay nagre-represent ng sentimiento at paninindigan laban po sa korupsyon at pandarambong. So if you want to support, pwede po kayong mag-contact o magpadala ng inyong kunting suporta pero bukal sa kalooban. Dito po sa numero na 0916-308-7710. 0916-308-7710. Kay Langging po yan, Rohilda Celis. Ayan. Miche Cornelio Rimetre, Virgie Andal, paalisin si Virus at tama, agree. Mabuti pa itong aking Facebook, nakikita at nababasa ko ang kanilang mga messages sa atin pong YouTube live stream ay mukhang biglang nawala po ang ating tinatawag na mga comment section. Pero nonetheless, sa nagtatanong kaninang umaga, you can contact and you can send messages or support to Langging Rohilda Celis sa kanyang numero na 0916-308-7710. So ano pong mangyayari nito kung todo deny si Hontiveros sa kanyang naging papel kung paano lumusot po itong 3.035 billion pesos na nanggaling sa kanyang maniobra? Bakit siya itinuro? Samantalang marami namang ibang senador din na may ganyang approach na ginagawa ngayon sila Romualdez at sila Marcos, pero bakit idinamay si Hontiveros? Yan po ang kaniyang ipinagmamaktol sapagkat galing po mismo sa DPWH ang dokumento na nagpapakita na si Hontiveros po ay isang pasimuno ng tinatawag na mga illegal na congressional insertions. Ayan. At pati sa unprogrammed, no? Sabi ni Congressman Momo, wala daw kapangyarihan ng Congress o kaya ang lower house at saka yung Senado. Pero may iba pong pananaw, ang ibang mga legal experts na kapag ikaw ay hindi po na-include dito sa mga unang buwelo ng mga sagasa na mga pundo, mga kababayan, ay malamang sa malamang po, ikaw ay magiging bahagi nito sa
budget cycle kung saan ang mga unprogrammed items ay pwedeng hugutan ng mga pinagdadambong na proyekto, hindi lamang po ang flood control project. Ayan. So ano pa po ang update ngayon dito? Kaninang umaga din po, in-announce mga kababayan ni DPWH Secretary Vince Dizon na magkakaroon po ng pag-file ng penalty and collection of penalty ang DPWH nang nagkakahalaga po ng 300 billion pesos po, mga kababayan, mula doon sa hindi o kulang na pagbabayad ng buwis ng Diskaya couple na ito, at ganon din po sa ilang mga politikong na ituturo na sila ay kasabwat. Okay? At pangalawa, maliban dito sa 300 billion pesos na penalty na muling ipapataw laban sa mga Diskaya, ay hinahabol din po na magkaroon ng kaso. Hindi lamang ang mga Diskaya, kundi pati na rin po ang mga contractors na napangalanan na ni Bongbong Marcos Jr. at ang mga kongresista na ni-reveal na rin po at pinakita nila Diskaya na pati si Saldico pala ay nangungulekta in behalf kay Martin Romualdez. And it follows na kapag nakinabang si Martin Romualdez po ay nagagamit niya rin ang poder at kapangyarihan ng presidente. Nakakatawa po itong pagsambulat ngayon ng kaipokrituhan ni Hontiveros sa Senado, kung saan very, very defensive siya ngayon kung ano pong gagawin niya para malusutan ni Hontiveros ang pagsasambulat ng galit ng taong bayan na nagmamalinis ka, ha? Grabe ka kung makaatake kay Vice President Sara Duterte. Ikaw pala ay mayroong 3 billion pesos na congressional insertions at mga maniobra sa tinatawag na unprogrammed items. At wala po tayong nakikita na dahilan na hindi maniwala, sapagkat ito po ay official na ipinahayag po mula sa palasyo ng Malacanang. Ayan. At tandaan po natin mga kababayan, ang marami pang senador ang idadawit daw dito sa flood control projects upang magkaroon ng halo-halo at mga parang chapsoy. Ang kanilang grupo, kailangan nilang magkaroon ngayon ng monitoring kung ang mga projects na ito, in case na ito po ay ma-inspection, ay talagang makakalusot ang kanilang pagninegosyo. Dahil nagbigay at magbibigay ng certification sa kanila ang gobyerno na may ganito tayong mga incentives doon po sa mga gustong magbulgar na rin kung papaano ginagamit ang mga kontraktor at DPWH. At nagkukunwaring sila po ay mga advocates of good governance, pero po ang epekto ng kanilang ginagawa ay papunta dapat ito sa pag-angat ng lipunang Pilipino, hindi lamang ang pag-atake, kundi mismo ang paniningil na ng taong bayan. Ayan. So maraming salamat sa DZRH na tinalakay po ninyo itong usapin ng humigit kumulang 3 billion pesos na ang nag-control at nag-facilitate na makalusot ang insertions na ito ay mismo si Secretary noon na bunuan na barkada rin nila Hontiveros at nalulusutan nila. Ngayon, hindi pa natatapos ang kontrobersya na ito sa isang iglap nagkaroon muli ng lantad kung ano po ang mga extent ng maniobra ni Risa Hontiveros para ang kanyang mga record ngayon ay sumasambulat as if tuloy-tuloy lang na dumarating po ang pagbubunyag na ito na hindi ini-expect nila Risa Hontiveros. Tinitingnan ko yung figurine sa likod ni Mrs. yung kanyang cabinet kasi nakakatuwa yung maliliit na mga structure. Greg Buisan Badera, shout out naman po from Tambuan, Malinaw, Aklan. Ayan. Na shout out ko na.
Marina Sasing kasama si Plantita Isigaw sa susunod na rally. Virgie Andal paalisin na ang virus sa Senado. Nawa po ay nakatulong tayo sa pagpapaliwanag na it does not follow na kapag nagdi-deny ka ay hindi na totoo ang mga inaabot na pagbubuking sa iyo. Pero lalo na kung malinaw na ikaw ay nakinabang na sa flood control projects at pilit mong itinatago saan itong mga flood control projects mo at bakit hindi ito naging transparent. At alam natin na diskarte po yan ni Hontiveros talaga na magkaroon siya ng pasabog. And then, upang magkalabo-labo, edi syempre, hindi na siya madadamay. Ngayon na unahan, ang kanyang taktika, ang kanyang pagka-ipokrita, hindi umandar dito sa mga program host ng 2x2 na si Katonyeng at si Jerry Baha. At ngayon po ay sila mismo ang nagbubulgar nito. They are very scandalized the way Marcos Jr. and Martin Romualdez ay kanilang sinira, winasak ang mga ilan pang mga aspeto ng pagbubunyaging dito sa katiwalian na nagaganap habang tayo po ay nagkakaroon ng live stream.